Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, ay siya na mismo ang nagsabi, "Apo, maaari ka bang makausap? May sasabihin lamang ako sa iyo." Sambit pa ni Lola Nenet habang ito ay napakaseryoso at makikita dito ang lungkot na nararamdaman nito. "Lola, bakit po tayo nandito? Kaninong bahay po ito, Lola?" Tanong pa ni Ninya sa kanyang lola na si Lola Ninette. Ang lola niya at siya na lamang kasi ang magkasama magmula nang magkaroon ng trahedya sa kanilang pamilya. Ang ama kasi ni Ninya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, kaya naman grabe ang dinanas ng kanyang ina matapos mailuwal si Ninya. Panay ang away ng mag-asawa na umaabot pa sa bugbugan at pisikalan. Nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa lumaki si Ninya. Walang kamuang-muang noon si Ninya at tanging lola na lamang niya ang palagi niyang kasama. Sa tuwing mag-aaway ang mag-asawa, ay palaging naiisipan na lamang na libangin ito ang kanyang apo. Ngunit habang tumatagal, ay palala ng palala ang pag-uugali ng ama nito, kaya naman madalas di tinatakas ni Lola Nenet ang kanyang apo sa ibang kamag-anak. Saka ito pumupunta sa barangay para mag-report, pero madalas, pag ginagawa iyon ni Lola Nenet, ay bugbog sarado na ang anak nito. Pinablatter na nila ito, ngunit paray-pari ng punta sa bahay nila hanggang sa dumating ang pinakakinakatakutan nila. Kaya naman pinatakas nila ang maglola. Buti na lamang ay nakatakas ang mga ito. Gustuhin mang iligtas ng kanyang lola ang kanyang anak sa kalupitan ng asawa nito, ay hindi niya magawa. Kaya nagreklamo na lamang sila sa pulisya, ngunit huli na ang lahat. Dahil wala na ang kanyang ina sa sobrang lala ng pangbubugbog ng asawa nito, na siyang tatay ni Ninya. Kaya naman, imbes na sabihin ang mga pangyayari, dahil napakabata pa nito, ay ngumiting pilit na lamang si Aling Nenet at sinabing, "Ito ang bagong tahanan natin, apo. Alam mo bang dito lumaki ang ina mo?" Sambit pa ni Lola Nenet habang namimiss nito ang mga araw noong bata pa ang kanyang anak. Ang nasa harapan kasi nila ay isang malaking bahay na dating tinutuluyan ni Lola Nenet at ng pamilya nila. Dating marangya ang buhay ni Lola Nenet at nakapagpundar ng malaking bahay para sa kanyang mga anak. Naalala niyang dating musikero at kilang tumutugtog ang asawa niya, kaya naman kapag daka, nakikita niya ang bahay na iyon ay parang dinadala siya sa pagkadalaga. Halos 8 taon na rin, simula nang hindi na nalatirhan ang lumang bahay na iyon dahil nga sa pagkamatay ng padre de pamilya, kaya't masakit para kay Lola Nenet ang makita ito. Ngunit sa mga oras na iyon, ay masasayang alaala ang naalala niya. At dahil wala rin namang dahilan para hindi tirahan yun muli, ay nagdesisyon si Lola Nenet na doon muli manirahan ang maglola. Dahil sa bata pa si Ninya, kaya naman palagi itong naku-curious. "Lola, bakit po tayo dito titira? Di ba may tirahan pa po tayo?" Sambit pa nito na nahalatang walang kamuang-muang sa buhay. Ngumiti naman si Lola Nenet, saka ito lumuhod para pantayan ang kanyang apo na si Ninya. Agad nitong hinawakan ang mismong pisngi ng kanyang apo at sinabing, "Ito ang pinagbili ng iyong ina at balang araw ay mauunawaan mo ang lahat. Sa ngayon, aking apo, gusto kong malaman mo na ito ang pinakaligtas na lugar na pwede nating tirahan. Kaya't sundin mo na lamang si Lola. Akong bahala sa iyo." Sambit pa ni Lola Nenet sa kanyang apo na si Ninya. Buti na lamang ay mabait at masunuring bata si Ninya, kaya naman agad itong sumunod na lamang sa kanyang lola. Lumakad na ang mga ito papasok sa mismong bahay. Habang naglalakad ay nakangiti lamang si Ninya dahil kahit luma pa ang itsura nito, ay tila maganda pa rin ang disenyo ng bahay na iyon. Pagpasok ng maglola sa loob ng mismong bahay, ay makikitang napakagara at pulidong pagkakatiles nito. Ang kaso nga lang ay medyo maalikabok na din. At halos lahat ng kagamitan ay napakaluma na
Kaya naman lahat ng naroroon ay nakataklob lang ng plastic. Buti na lamang ay may mga magagamit pa ang maglola upang makapagsimula muli. Agad na pinaupo muna ni Lola Nenet si Nina upang simulan ng ayusin at linisin ang kanilang panibagong bahay. Halos buong araw din bago natapos ni Nani Nenet ang paglilinis. May mga gamit na natira at may mga gamit din na talagang hindi na pwedeng magamit pa. Lahat ng iyon ay inayos ni Lola Nenet. Bawat sulok ay inilisan niya ng alikabok at nagmap ng mga tiles at inalisan ng dumi. Lahat naman ng sofa doon ay inalisan lamang ng mga kubre at pinalitan ni Lola Nenet ng panibago. Mabuti na lamang ay may mga nadala si Lola Nenet na kobre para sa mga sofa. Kaya naman hindi na naging mahirap para sa kanya ang makahanap ng matutulugan. Sofa na lamang kasi at mga table ang naroroon. Walang ibang furnitures na ang natira, bukod sa sofa nila at maging sa table na naiiwan doon. Kaya naman nagtiis ang maglola na magtiyaga na sa sofa na lamang magpahinga. Kinabukasan ay agad na inilibot ni Lola Nenet si Nina sa iba't ibang kwarto na naroon at saka ito nagkwento patungkol sa anak nito na siyang nanay ni Nina. Inumpisahan muna ng matanda sa mismong silid ng kanyang ina at nasa pangalawang palapag iyon. Alam mo ba, apo, na ito ang silid ng iyong ina? Sambit ni Lola Nenet habang nakangiti pa at halatang naiiyak dahil sa sinapit ng kanyang anak sa kamay ng asawa nito. Masaya namang namangha si Nina at halatang walang kamuang-muang kung ano nga ang nangyari sa kanilang pamilya. Talaga po, ang ganda naman ng kwarto ni Mami. Sana nandito siya para makita niya ulit yung dati niyang kwarto. Sambit pa ni Nina habang nakangiti. Kahit pilit, ay ngumiti na lamang si Lola Nenet at saka naiiyak na nagsalita. Huwag kang mag-alala. Babalikan tayo ng mami mo. Sambit pa ni Lola Nenet habang nakangiti pa rin. Sa ngayon, ay ipagdasal na lamang natin siya at magtiwala. Magiging ayos din ang lahat. Sambit pa ni Lola Nenet habang naiiyak at pinipilit na huwag ipahalata ito kay Nina. Niyakap niya ang kanyang apo at nakangiting niyakap naman siya nito pabalik sa pag-aakalang babalik pa ang kanyang ina. Hindi na muna sinabi ni Lola Nenet ang katotohanang nalagasan ng mahal sa buhay si Lola Nenet at maging si Nina. Ayaw niya kasing masaktan ito, kaya naman hindi na lamang sinabi ni Lola Nenet. Mahirap man para sa matanda iyon, ay mas pinili niyang iyon ang gawin para sa kanyang apo na si Nina. Buti na lamang ay hindi naman nahalata ni Nina ang pagtatago ni Lola Nenet. Sa paglipas ng panahon at sa pagtuntong ni Nina sa tamang edad, kung kailan siya maaari na mag-aral, ay agad siyang ni-enroll ni Lola Nenet. Pinag-aral ni Lola Nenet si Nina upang mas maging maalam ito sa kung paanong gagamitin ang ipamamana niya dito at upang mas magkaroon ng magandang ideya sa kasalukuyan. Hanggang sa paglaki nito, ay hindi nito sinabi na ang kanyang ina ay wala na sa mundong ibabaw. Noong ibinurol ito, ay si Lola Nenet lamang ang kaisa-isang kamag-anak na naroroon dahil sa napakalayo ng mga ito sa bawat isa. Kaya naman si Lola Nenet ay ginawa na lamang ang makakaya niya upang maiburol ng maayos ang ina ni Nina. Sa totoo lang, ay may mga pagkakataon talagang tinatanong siya at kinukompronta ng kanyang apo, ngunit palagi niyang sinasabi na nagtatrabaho lamang ang kanyang ina sa mga factory at kailangan ng full-time doon. Buti na lamang ay naniwala si Nina, ngunit alam naman ni Lola Nenet na hindi magtatagal ay kakailanganin niya ring sabihin ang totoo sa kanyang apo. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, ay siya na mismo ang nagsabi, "Apo, maaari ka bang makausap? May sasabihin lamang ako sa iyo." Sambit pa ni Lola Nenet habang ito ay napakaseryoso at makikita dito ang lungkot na nararamdaman nito. Agad namang kinabahan si Nina dahil hindi naman ganoon ang kanyang lola.
Kaya naman ang naroroon na, pinasunod siya ni Lola Nenet sa kwarto ng kanyang ina. At doon lamang nasabi ni Lola Nenet ang katotohanan. Lola, bakit niyo po ako tinawag? Ano po ba yung sasabihin niyo? Sambit pa ni Ninya kay Lola Nenet habang ang matanda ay nakatingin sa kawalan. Kinuha ni Lola Nenet ang picture frame ng ina ni Ninya mula sa lamesa. Saka nito ibinigay sa apo ang mismong frame nito. Apo, gusto kong malaman mo na hindi ko gustong ilihim sa iyo ang patungkol sa iyong ina. Ngunit para sa ikabubuti mo, ay ginawa kong lahat upang mapalaki ka ng tama. Sambit ni Lola Nenet habang malungkot ang mga mata nito. Magtatanong pa sana si Ninya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang lola nang muli itong magsalita. Kaunting panahon na lamang ay alam kong bibigay ng katawan ko. At bago ako mamatay, ay gusto kong malaman mo ang katotohanan. Napakabata mo pa para malaman ang katotohanan noon. Kaya hindi ko muna sinabi sa iyo. Ang iyong ina ay biktima ng karahasan ng iyong ama. Biktima ito ng pangbubugbog mula sa iyong ama na dapat siyang gumagabay sa iyo noon. Ngunit dahil sa bisyo at ipinagbabawal na gamot, kaya't ito'y nagawa ng iyong ama. Kilala ng mami mo ang ugali ng iyong ama. Kaya naman napagdesisyon na namin na itago ka muna sa iyong ama. Ayaw din ng iyong ina na malaman mo ang lahat sa batang edad mo noon. Kaya hindi ko na rin sinabi. Lalo pat hiniling na iyon sa akin bago tayo umalis at tumakas. Sana maintindihan mo, apo. Sambit pa ni Lola Nenet habang naiiyak sa kanyang mga nabanggit na katotohanan. Agad namang natulala si Ninya at hindi nito maunawaan pa ang mga nangyari. At nang mapagtanto niya, ay doon lamang ito umiyak. Hindi naman siya nagkaroon ng hinanakit sa kanyang lola. Sadyang masakit lamang para kay Ninya ang mga nalamang katotohanan. Iintindihan ko po, Lola Nenet. Nagawa mo lang po yun para sa akin. Masakit lamang isipin para sa akin na ang sarili kong ama ang nanakit at naging dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi ko na ulit makikita ang aking ina. Sambit pa ni Ninya habang umiiyak. Nagyaka pa naman ang maglola. Pasensya na aking apo. Sana nauunawaan mo na ginawa namin ang aming makakaya. Sambit pa ni Lola Nenet habang naiiyak pa din. Gusto kong managot ang ama ko sa ginawa niya sa aking ina. Sambit ni Ninya kay Lola Nenet habang nakikita ang galit nito. Huwag kang mag-alala, aking apo. Dahil nasa kulungan na ang iyong ama. Kaya't kung nasaan man ang iyong ina, ay nakuha na nito ang hustisya. Sambit pa ni Lola Nenet kay Ninya habang naiiyak ang mga ito. Iyak lamang ng iyak ang maglola hanggang sa umupa na ang kanilang damdamin at nagsipagpahinga na lamang upang bumangon kinabukasan. Nagpatuloy lamang sa pag-aaral si Ninya at lalo pa nitong pinagsikap ang kanyang pag-aaral. Araw-araw ay nagsusunog ito ng kilay para sa kanyang lola. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lola Nenet kaya't sa araw kung kailan ay gagraduate na ang kanyang apo ay nagpahatid siya mula sa ospital upang makita at maparangalan ang kanyang apo na si Ninya at maipamana ang kanyang ari-arian dito. Iyon na rin pala ang huling sandali ng matanda dahil nang umapak si Ninya para sa kanyang marcha ay agad na hiningi ni Lola Nenet ang mikropono upang magsalita. Hinayaan naman iyon ni Ninya dahil alam niyang nahihirapan na ito. Pasensya na aking apo, ngunit hindi ko na kayang manatili. Alam kong darating ang araw na ito, kaya't gusto kong malaman mo na sa iyo ko pinamamana ang lahat ng mga ari-arian ko. Yun lamang ang alam kong munting regalo na maibibigay ko sa iyo. Congrats, apo, sa iyong pagtatapos. Mahal na mahal kita. Sambit ni Lola Nenet, saka ito nalagutan ng hininga.
Makikita sa mata nito na na-fulfill nito ang hiling niya. Umiyak naman si Nina at saka niyakap ang kanyang lola Ninette. Doon ay nag-speech pa si Nina. Aking mahal na lola at mahal na ina, iniaalay ko sa inyo ang aking parangal. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko rin maaabot ang aking naabot ngayong araw. Mahal na mahal ko ho kayo at alam kong masaya na ho kayo at proud kayo sa akin. Pero gusto ko rin paalam na wala nang mas maipagmamalaki pa kundi kayo. Sambit pa ni Nina habang umiiyak. Matalino si Nina, kahit isa ring cum laude sa kanyang eskwelahan. Matapos iyon, ay ipinakremate na ni Nina ang labi ng kanyang lola bilang pagtupad sa habilin nito. Gusto rin ito na maitapon ng abon nito sa karagatan at ito ang ginawa ni Nina. Matapos iyon, ay muli niyang binalikan ang ipinamanang bahay ni Lola Ninette. Doon ay may nakita siyang isang napakagandang painting na ipinamana sa kanya ng kanyang lola. Napakaganda niyon, kaya't i-display niya muna. Lingid sa kaalaman niya ay napakamahal pala niyon sa merkado. Hanggang sa nakita na lamang ni Nina na mahal pala ang painting tulad ng meron siya. Napaka-rare pala ng painting na yon, kaya't humingi muna si Nina ng consent sa kanyang lola at kinausap ito sa karagatan kung saan niya ito itinapon. Nang maramdaman niya ang ihip ng hangin, ay saka siya naluha dahil para kay Nina ay para na rin sumagot sa kanya ang kanyang lola Ninette. Sa huli, ay naipagbenta ni Nina ang painting sa malaking halaga at ginamit niya ang pera upang makapagpatayo ng negosyo. Umunlad ang pamumuhay ni Nina at naging marangya muli ang kanyang estado sa buhay dahil sa painting na ipinamana ng kanyang lola. Sa mga oras na yon, ay hindi niya pa din binibentang bahay na ipinamana sa kanya, bagkus ay lalo niya pang pinaganda at pinarenovate iyon upang matirhan niya. Para kasi kay Nina ay maraming memorya ang naroroon. Kahit anong mangyari, ay mananatiling tahanan iyon ng kanilang pamilya. Tunay ngang ang pagmamahal sa ating magulang, ang higit na mas mahalaga sa kahit ano pa mang bagay sa mundo. Kaya't matutunan sana nating pahalagahan ang mga bagay na ipinamana sa atin dahil ito lamang ang mga gamit na meron sila na maaari nating magamit sa tuwing mga ngailangan tayo.